Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ay isang money reading for you. So, titignan natin ang energies ng inyong money, career, finances, kaperahan ngayong April 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok, lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private reading, meron tayong 30% discount hanggang March 20, 2024. So, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung gusto nyo mag-book for a private reading. Okay. Cancer, let's see. What's coming to your money, career, finances ngayong April 2024? Peace. Uy, may peace of mind. Let's see. Harvest. Merong good harvest for you. Kung kayo may mga itinanim. Pwedeng literal na may mga itinanim kayo. Meron kayong lupain. Meron kayong farm. Nasa agriculture kayo. So, yes, may good harvest for you. At yung iba naman, pwedeng metaphorical, yung mga in-effortan nyo na negosyo, business, career, ay nagbubunga na. Diba? Speaking of bunga, ayan, prosperity. Ito yung, panahon ng tag-ani. And there are a lot of blessings coming in sa inyo. Kumbaga, i-reward yung inyong mga pinaghirapan, yung mga in-effortan nyo sa trabaho, sa career, sa business nyo. As long as you are doing the work, no? Oo. Kaya yung iba sa inyo, mayroong peace of mind pagdating sa inyong kaperahan. 'Di ba? Kapag wala tayong utang, walang mga iniintinding bayarin, maganda ang pasok ng pera, yung resources natin sapat, more than enough for our needs. Syempre may peace of mind, 'di ba? Wala kang masyadong iisipin. Ang hirap kaya pag walang pera, 'di ba? Masakit sa ulo. Oo. So for you, there's prosperity. Yes, abundance. Let's see your overall energy. Ten of Pentacles, money is coming in. You also have the High Priestess. So, yung iba sa inyo, maaring ang isa sa income ninyo may kinalaman sa spirituality. You are into tarot, astrology, mga services na anything spiritual. So, you are also being blessed kasi meron ka mga tinutulungang ibang tao. And for some of you naman, meron kayong leadership role. So, pwedeng kayo ay isang manager or supervisor or kayo mismo ang leader ng inyong sariling business, CEO, ayan. So, meron ditong, yung iba, family business. You are operating a family business or pwedeng magsisimula kayo ng family business. So, let's see your challenge. Ano yung challenge ng mga Cancer? You have the King of Cups and the Three of Pentacles. So, yung iba sa inyo, malambot ang inyong puso. So, okay naman yun, no? Kaya lang minsan natitake advantage siya ng ibang tao na, hingi ng tulong, or okay lang naman na tumulong as long as dinideserve ng tao na yun yung tulong. But, for some of you, pwedeng, may mga magte-take advantage, especially family o kaya mag-anak mo, no, na nakikita na maganda yung daloy ng ng finances mo, maganda yung pasok ng pera. So nakikita nila na umuunlad ka. Yung parang naku-curious sila, tapos sabihin balato naman, parang kala mo nanalo ka sa loto, no? Or alam mo yun, tipong magpapalibre. So, okay lang yun, no? As long as hindi na up to the point na abusive na parang sa'yo na inasa lahat. Okay? So, yung iba naman sa inyo, pagdating sa collaboration, working with other people, you have to make sure na yung mga taong kasama mo is talagang dedicated, no, sa mga proyekto na gagawin ninyo. Kasi pwedeng, instead na maging asset siya, magiging liability mo pa, 'di ba?
So, let's see your opportunity. You have the Page of Cups and the Sun. Wow. So, this is definitely creativity, no? You are going to be more creative. You have a lot of ideas ngayon, no? Na maaari mong gamitin to create money. Oo, sa panahon naman ngayon, ang dami ng pwedeng pagkakitaan. Online, offline, 'di ba? So, kumbaga nasa sa'yo na lang talaga 'yan kung alin yung pipiliin mo, saan ka mas interesado, saan mas in alignment yung skill set mo, yung interest mo, yung abilities mo, 'di ba? Yung talents mo kasi kanya-kanya naman tayo ng mga strengths and weaknesses. So, kung saan yung talent mo, yung skill set mo, doon ka mag-focus kasi madali na lang sa'yo na gawin 'yan. So, you will do some creative things. Let's see your blessing. Ano naman ang blessing ng mga Cancer? You have the Strength, Leo energy, and the 9 of Swords. So, syempre, no, hindi naman laging yan, rainbows and butterflies and cloud 9, ganyan. Oo. So, meron at merong mga challenges na pagdadaanan ka dyan. Ayan yung time na medyo stress ka. Pero ang blessing doon is you have the strength. Meron kang lakas para i-handle kung ano man yung mga challenges na yan, mapagtagumpayan yung mga challenges na kakaharapin mo pagdating sa iyong kaperahan, sa iyong trabaho, or sa business mo. Kaya raw, ano man tong anxiety or pag-aalala mo, kumbaga, iwasan mo yan dahil meron kang sapat na lakas para ma-overcome yon. Kasi minsan yung mga bagay na hindi naman problema, pero problema natin, no? Kasi nga, nag-overthink tayo. Yung mga iniisip na agad natin yung mga worst case scenario. Pero, 'di ba, mas maganda na prepared ka, oo, at least prepared ka. But at the same time, you are also optimistic, no? Mas positibo yung pananaw mo para, ma-attract mo, no? Yung mga positive things. Let's see what else. You have Moon in Leo in the 5th house. Wow, you are very much appreciated. Yung iba sa inyo, maaring content creators kayo, nasa public eye kayo, may mga taong, or sikat, no? Pwedeng sikat kayo sa community nyo, sa trabaho nyo, sa company nyo, sa business ninyo, or kung ano man yung community na meron kayo. You also have Moon in Cancer in the 4th house. So, isa sa bibigyan nyo rin yung focus ang inyong family, yung home life ninyo. Pwede yung iba sa inyo, meron kayong ipapa-renovate, ipapaayos sa bahay nyo para mas maging komportable ang inyong pamumuhay, no? You also have Saturn in Sagittarius in the 9th house. This is basically the harvest, no? Yung tipong pinaghirapan mo and makukuha mo na yung rewards. Oo, ganun. So, may yung iba sa inyo, international trade or trabaho abroad na pinag-ipunan nyo, pinagtrabahuhan nyo, and now is the time na to enjoy the fruits of your labor. So, yung iba naman sa inyo, mas lalo nyong dinadagdagan ng inyong kaalaman. So, syempre, no, kapag inaral mong maigi, di ba, sa school, kapag masipag ka mag-aral, mataas yung grades mo, 'di ba? So iba sa inyo maaring may exams na kailangang i-take ngayong April. So syempre kung nag-review ka, nag-effort ka naman para makapag-aral, then definitely papasa ka dun sa exams na 'yon, okay? So there's a lot of learning for you ngayong April. Pwedeng literacy, financial literacy. 'Di ba? Hindi lahat nagkakaroon ng opportunity na mapag-aralan or maging aware kung paano tayo mas makakapag-save ng money, kikita ng pera. Alam mo 'yun, yung how to manage your finances. Hindi naman tinuturo 'yan sa school 'di ba? Na unless ang course mo anything to do with finances, no? So, yeah, I feel like you are going to educate yourself pagdating sa finances mo. The choice is clear for you now. Follow the wisdom and truth you feel in your heart. Yes, you are going to follow your heart kung saan ka interesado. Andun yung iyong abilidad, no?
The wisdom and messages of the divine are within you. You're being guided. You're spiritually guided. Cancer, sa mga ipupursue ninyo ngayong April sa inyong career, sa business ninyo, and also to your investments. So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye!